Hello? Hi, hello po. Good morning, Papa Jackson. Good morning. Good morning. What's your name? Hello po. Nakabahan ako. Ako din, kinakabahan. Anong pangalan? Asia po. Ano po? Asia. Ano yun? Asia. Ano po? Ano pa? Paano spell po nun? A-S-I-A. Asia. Asia. Tama ba, ma'am? Opo. Asia. Opo. Opo. Ang dinig ko Isa. Asia pala. Asia. Asia. Alright. Asia. Ilan taon ka na, Asia? 31 po from Caloocan. Mga edad na kayo, ha? Charot. Charot lang po. Ayan. Bata pa ang papa nyo, eh. Saan ka sa Caloocan, Asia? Hindi, sige. Ano tayo? Yung malayong Caloocan o yung malapit na Caloocan? Dito po. General is around Monumento. Okay. Anyways, dyan sa may Grace Park, Hindi po. 10th Avenue. 10th Avenue to. Hindi din po. Hindi din. Hindi. Saan kaya? Panday Pira. Malapit. Lakas ng mahihirap. Mahahanap din. Hindi. Sa ano yun eh. Sa City Hall yun eh. Okay. Dito bandang huwag ka na sabihin kasi basta malapit yung school dito na exclusive school. Malapit. Oh my God. May exclusive. Hindi naman siyang kay section, di ba? Private school. Kaya mo na. Sige, okay na yan. Oh. Anyways, Asia, welcome to the show. And thank you. Nagantay ka ba na mata? Dapat hindi ikaw yung second caller, third ka, di ba? Opo. Yung second caller ko, nung kausap ko na sa kanina, kaya ang tagal ng briefing ko, sabi niya, kinakabahan po. Sabi ko, ma'am, kung hindi kinakabahan ka, let's not do this. Kaya ikaw yung naging second caller. Anyways, anong ginagawa ng Asia sa buhay? Actually, I am a virtual assistant. VA. Yeah, suki ka namin, Papa Jackson. Sisingilin kita. May commission ako sa mga sweldo nyo kasi ang laki ng tulong ko daw sa inyo. Sobra. Well, masaya ako na nakakatulong naman. Nakakatulong din naman kayo sa akin. May asawa ka na? Wala po. Wala rin kids. Pwede ba ako magtanong sa'yo ng... walang laman tong tanong na to. Walang mali siya. I'm not trying to imply anything. It's just a pure question. Are you okay with that? Okay lang? Opo. Okay. Araw-araw ka ba naliligo, ma'am? Ano po? Araw-araw ka ba nakakaligo, ma'am? Every other day. Or it depends. It depends on the schedule. Alright. So at least alam na natin, di ba, na... Alam nila yan. Hindi pa alam mo kasi 'di ba ako work from home din naman ako, 'di ba? Itong show ko this studio is in my home. Kaya hindi pa ako maabot sa punto na hindi ako naliligo, pero may mga times na pwede pala ako hindi maligo, no? Pwede May mga pagano na ako. Every other day. Okay. Anyways, sige. Anyways, single, no kids, may boyfriend? Yun na nga eh. Meron po akong, start ko na po ba, Papa Jackson? Oo naman, nag-start na tayo. Hindi, yan usually, ngayon po kasi, meron po talaga akong long time boyfriend. Actually, magpo 5 years na kami this coming October. Okay. And then last February po, nag-propose siya sa akin. So, I am... wait lang, how long have you been together? Magpo 5 years po kami sa October. Okay. Ayun. And then, throughout relationship po namin, okay naman po. So, masasabi ko talaga na green flag siya, ganun. Kasi parang halos lahat binuhos niya sa akin. Ginawa niya po akong mundo. So, yung mga first
first 2 to 3 years po namin, talagang nag-invest po siya para mapakita niya na mabibigyan niya ako ng magandang buhay. So, ayun po, hanggang sa before po kasi nag-work ako sa office tapos nag-resign ako. And then nung nag-resign ako, so wala akong work. Hindi naman ako natagalan ng walang work kasi nag-aral din naman ako ng bilingual, gano'n. Pero hindi ko na siya natapos kasi. Anong yara mo language? Japanese? No, Spanish po. Espanyol, Hola. edukasyon, cabeza de barangay. Si. Ang random nung alam ko no? Yeah. Okay, sige. Ayun, tapos nung habang nag-aaral ako, nakabakasyon siya sa Japan with family. Pero okay naman, wala naman yung kinalaman sa namin. Hanggang sa, dito na po ako nag-decide maging virtual assistant. So, nung naging virtual assistant ako, parang halos lahat siya yung tumulong sa akin about dun sa mga equipment, sa mga gagamitin ko. So, parang ang puhunan ko lang po is yung laway ko tsaka yung skills ko. So, yun po, okay naman po siya. Ngayon po kasi magto 2 years na akong virtual assistant. So ngayon po, kasi naman po, pagka work from home ka, dumadaan po talaga tayo sa mga nababurnout, ganun. Usually kapag wala tayong mga activities, tapos grind lang po tayo ng grind, ganun, para sa future, ganon. So, dumating po ako dun sa na-burnout ako. And then, nung parang, ayun na nga po, nung 2 to 3 years, okay na po kami, parang stable na kami. Tapos parang after po nun, parang wala na po akong parang wala na akong nararamdaman na ano pa ba yung next na gagawin niya, ganon. So, kasi kaming mga babae, parang meron kaming mga, yung parang mga... Ikaw lang, umudama yung iba. Kasi nga parang syempre alam mo na ayaw namin nasasayang yung oras namin kung parang yung oras, yung panahon, kung hindi lang din naman ganun. Okay. So hindi naman ako nagpapayawatig sa kanya pero parang nanghihingi ako ng sign. Ayun, tapos hanggang sa dumating na yung time na parang masyado na siyang komportable kasi dati nung nagsisimula pa lang po kami, parang sobrang napakaipit niya sa akin. Simula nung naging in a relationship ako, parang halos lahat na ng kaibigan ko nawala na. Ultimo best friend ko kasi ayaw niya na ang tawag doon, na yun nakikipagkita na lumalabas pa, gano'n, nakikipag-hangout pa, gano'n po. So yun po yung nangyari. And then para mapatunayan ko sa kanya na totoo talaga yung pagmamahal ko, sinunod ko po yun, yung gano'n. Ganun po yung nangyari nung na yan. And then po, yun, hanggang sa na-build ko naman yung task niya, edi naging okay naman po kami. Ayun, tapos yun nga, ngayong matagal na kami, nung tumagal na kami bago siya nag-propose sa akin, parang napapaisip na po kung ano po ba talaga yung plano niya until nag-propose siya ngayong year ng February nga po. Okay. And then after po nun, Papa Jackson, before po pala siya mag-propose, nung pagpasok po ng taon, syempre po na-burnout po ako, tapos parang naghanap po ako ng activity. Yun po yung time na nag-member po ako sa gym. So yung kinuha ko pong membership talaga is pang 1 year. Okay. Alam mo yun, para may magagawa ko pagka meron ako mga free time. Tapos, January po ako nag-register doon, pero ang tawag doon, nag-start po yung membership ko is March kasi sa sobrang busy ko po, hindi po ako nakabalik. So March po yun, nag-start siya. And then, nung nag-start po ako, parang doon na po pumasok yung problema na tawag doon, yun nga po, naging member ako sa gym. Syempre po, meron po tayong coach, di ba, na i-briefing ka, ganun, parang i-assess ka. Tapos kung ano yung mga kailangan mong i-improve sa sarili mo. Ayun po. Tapos parang nung una, parang, hindi ko po alam kung normal lang po ba sa mga coach yung kinukuha yung Facebook, gano'n, yung gano'n. Natawa ako kasi, before I went live tonight,
Nag, nag-coffee ako with two of my coaches. Ikakwento ko sa kanila Oo. bukas to. Ito na, itapon. Ayun, hindi ko po alam kung normal, pero para sa akin parang wala naman pong ano yun, wala naman pong, ah, parang wala naman siyang ano, meaning. Parang kumbaga parang ano rin kasi sa kanila yung parang sales ba, parang kailangan nila mag-sales talk para magpa-coach ka, gano'n, gano'n. Mm. Ayun, so yun nakuha niya nga po yung Facebook ko, so binigay ko naman po talaga. Okay. And then after po nun, wala naman na po akong inaasahan. Tapos yung time na po yun na sobrang busy ko, ah, parang dalawa po kasi yung client ko. Tapos yung isang client ko po is inad niya na po yung contract ko. So ngayon, parang nagkaroon po ako ng maraming time. Okay. Nagkaroon ako ng maraming time. So, Mm. mas maraming time, available time. May time na ako para mag-gym o di kaya gawin pa yung mga iba't ibang gusto ko. Mm. Hanggang sa sobrang, yun nga po, kasi feeling ko nga na nakulong ako, na na-burnout ako. Parang nakalaya po ako nung mga time na yun. Mhm. Yun po, nung nakalaya po ako, hindi ko na po namalayan na parang nakakapag-entertain na pala ako ng yun nga, ng iba, na which is sa'kin parang wala naman po talaga siyang meaning. Mhm. Yun, wala naman po talagang meaning. Tapos, ayun, parang inakailang beses po kaming kain sa labas nung coach, gano'n. Hanggang sa, Mhm. ayun na nga po, hanggang sa, ano po ba, ah, yun nga po, hanggang sa lumabas po kami, tapos parang nagkaroon kami ng hangout ng coach na hindi ko po sinabi sa jowa ko, hindi ko po sinabi sa kanya. Kasi Mhm. parang kumbaga parang ano lang naman kami, parang kumbaga, tropa-tropa lang. Sabi niya kasi nung coach may problema daw siya, gano'n. Kailangan daw ng makakausap. So sinamahan ko naman po siya, tapos yun, nag-usap Mhm. naman po kami, gano'n, Saan gano'n. kayo kumain? Yung huling kain po namin dito lang sa may yung dito yung sa dating puwesto ni Diwata, kasi dinadayo 'to ngayon, yung mga bulalohan, Saan, saan? bulalohan. Dito sa may MCU, Saan? sa may MCU, sa may around Monumento nga po. Okay, sige. Mm. Yun. Ayun. Tapos nung ano po, Mm. yun nga po yung pinaka-last kita namin. Tapos nung pag-uwi ko po dito sa bahay, parang na-realize ko na parang mali po yung ginagawa ko. Na parang nagche-cheat na po ako, gano'n. So, parang, una pong sinabi ko sa boyfriend ko, na sabi ko na, gusto ko na bumalik tayo sa dati, kasi naging open naman po ako sa kanya, na gusto ko bumalik tayo sa dati, na parang kung paano tayo nagsimula, gano'n. Yung parang sweet ba, kasi parang totoo pala yung nasa katagalan, nawawala yung sweetness kasi parang naka-focus na kayo kung saan talaga yung pinaka-goal niyo. Mhm. Yun. Parang yung sa'kin gusto ko lang mabalik. Ta's parang parang yun, parang nagtaka siya hanggang sa inamin ko sa kanya na gano'n, na parang di ko naman sa nagugustuhan, pero parang yun nga, na sumama ako na lumabas, gano'n. Ayun. Tapos nung una pinapaamin ako ng boyfriend ko kung sino yun. Ang sinabi ko is classmate ko. Hindi ko sinabi sa kanya yung kung sino, kasi alam ko yung ugali niya, na talagang pupuntahan niya yung tao na yun. Parang kokomprontahin niya ba, gano'n. Mhm. Ayun po, tapos tinanong niya ako kung ba't ko daw ginawa yun. Umamin ako sa kanya, sinabi ko na parang, ayun nga, na parang masyado ka ng komportable, parang nawawala na yung kung ano yung dati tayo. At saka kasi sa loob ng napakatagal nating magkarelasyon, parang ilang beses niya lang akong nasundo, yung nahatid na sundo. Nakikita naman po kami, pero yung sabihin niyo po na yung dati po na nagwo-work ako sa office, isang beses niya lang po ako nasunduin. Understand ko naman po yun, kasi ano naman po siya, sa Bulacan naman po kasi siya. So Okay. talagang LDR po yung ano namin, Mm. LDR po yung relationship namin. So tapos etong nakilala ko na 'to, parang yun nga, siyempre bago.
parang naaliw po ako gano'n, na-entertain ko po, nag-enjoy ako. Mm. Hinahatid sundo niya po ako. So yun yung parang hinahanap ko dun sa boyfriend ko. Tapos ayun, hanggang sa ano, sabi niya na napakababaw daw ng dahilan ko, gano'n, gano'n. Tapos ang parang nung sinabi ko sa kanya parang yun, parang nagkagulo na nga po kami. Tapos hinanap niya nga po yung lalaki hanggang sa yung natutulog ako, hinalungkat niya po yung messenger ko. Dun niya po nakita na, yun pala yun yung, coach pala yun dun sa ano, sa gym na gano'n. So ang ginawa niya po, kinompronta niya po yung lalaki. Tapos siyempre sasabihin ng lalaki, babalik ka rin ako para malinis siya. Gano'n naman po talaga usually pagka nahuhuli. 'Di ba, gano'n naman po yun. Ayun, tapos ayun na nga po, hanggang sa ano, nagkagulo na nga po kami. Ngayon ang ano, Papa Jackson, parang nasira ko po kasi yung ano niya, yung mental health niya. Tapos ang sinasabi ko naman po sa kanya na, kasi tinanong niya ako kung mahal ko daw po ba yun, sabi ko hindi. Kasi kung sakaling maghihiwalay naman po kami, hindi naman po ako parang magja-jump dun sa lalaki para lang iwanan siya, yung gano'n. Parang if ever na hiwalayan niya ako, parang di niya matanggap yung nagawa ko, ang tawag dun, tatanggapin ko yun. Pero hindi ako parang makikipagrelasyon dun sa lalaki na yun kasi wala na po yung communication namin, as in naputol na po simula po nung umamin po ako sa kanya. Ngayon po, nung nasira ko po yung mental health niya, ilang beses po siyang nag-attempt na ano, na mag-suicide, gano'n. Okay. Kasi nung una po, yung una pong attempt niya, ah, yun nga po yung nakausap niya nga po yung lalaki nung araw na yun. Tulog po kasi ako nung araw, tapos nagising ako nung mga gabi na. Tapos parang nagkaroon po kami ng ano, ng pagtatalo. Nagkaroon kami ng pagtatalo, tapos ang pagtatalo po kasi namin is ginawa niya, parang nag-chat siya dun sa page nung gym na ganito yung ganito niyo, ganito yung coach niyo, ganito, ganyan. Pero yung coach na po yun, Papa Jackson, nag-resign na po siya kasi sabi niya po sa akin nag-resign siya, pero sabi po nung admin, tinanggal daw po siya. Hindi po siya tinanggal or nag-resign dahil po nangyari yung ganitong insidente, hindi po yun. Parang may ibang, parang di sila nagkaroon ng pagkakaintindihan nung ano, Mhm. nung owner po nung gym. Ayun, tapos ayun na nga po yung nangyari, nagkaroon kami ng argument tapos hanggang sa sabi niya sa'kin, "Dapat kanina ko pa 'to ginawa, eh." Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Ano yun?" Ayun pala, habang natutulog pala ako, iniisip niya na pala na tapusin yung buhay Hmm. niya, parang gano'n. Tapos tapos nga yun nga, nag-away nga po kami, ta's maya-maya bigla po siyang papasok ng CR, tapos may kinuha po siya na ano, maliit na bote. Yung bote na yun parang familiar sa'kin, ayun pala, yun po yung ano, yung metal polish. Tapos yung ginawa niya po, Papa Jackson, um, parang nilaklas niya po, pero hindi niya po totally nainom kasi inawi ko po agad yung ano niya, yung kamay niya. So natapon po, tapos parang may mga nainom po siya na kaunti lang siguro, pero hindi niya naman po nalunok. At tawag dun, tinanggal ko po dun sa bibig niya habang umiiyak siya, Mm. gano'n. Ayun po yung first attempt na ginawa niya. Hmm. Tapos po yung second naman po, yung nangyari na po yun, 'di ba? Ta's parang bumabawi naman po ako sa kanya. Alam niya naman po yun, nararamdaman naman po niya yun. Pero hindi naman po talaga maaalis yung trauma kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po gano'n-gano'n, kaagad makaka-move on yung isang tao, lalo na pagka, inano mo yung buhay mo sa isang tao lang, parang gano'n. Ayun. Tapos yung pangalawang attempt naman po, eto lang nung recently lang, parang 2 weeks ago, nag-away po ulit kami, nagtalo kami, parang hindi po kami nagkaintindihan. Kasi pagka nag-aaway po kami, Papa Jackson, ang sinasabi ko sa kanya, uuwi na nga lang ako dun sa amin, gano'n. Mhm. Tapos galing siya ng work, dapat po kasi alis kami nung gabi, parang kakain kami. Hindi kami natuloy. Tapos sinabi niya sa akin na hindi nga daw kami tuloy kasi nga daw po, hindi pa nga daw po ako naliligo. Hindi pa nga daw po ako naliligo, Sabi ko tapos na, eh, sabi ko talaga, charot, mm. hindi
pa ako naliligo tapos wala pong magdo-double lock ng pintuan nila. Kasi nga po ang kasama lang po namin dun sa bahay nung time na yun is yung nanay tatay niyo po na senior citizen. So wala pong magdo-double lock kasi nga po nagdo-double lock po talaga kami ng pintuan dahil marami pong magnanakaw. Last month po kasi naakyat po yung bahay namin eh. Muntik na kaming looban. Kala po kasi abandonado yung building na bahay na kala nila wala pong nakatira dun sa building na yun. Tapos yun po, ayun naman, di naman natuloy yung pagpasok kasi nakauwi siya galing ng work. Ayun na. So iniisip niya yung mga magulang niya. So ako parang sinabi ko na dapat bago ka nag-aya sa akin, inisip mo na wala palang pag-iiwanan. Parang wala palang maiiwan dito sa bahay. Parang hindi na rin ako umasa. Tapos yun, parang nagtalo nga po kami. Sinabi ko sa kanya na uuwi na lang po ako. Tapos ginawa ko po, naligo po ako. Siya po, ang ginawa naman po niya, Baba Jackson, nilak niya po yung kwarto. Tapos habang naliligo po ako, nakarinig po ako ng malakas na, ang tawag doon, pagbasag po. Pagbasag. Hindi ko alam, akala ko po, binasag niya yung malaking TV namin, yung 55 inches. Tapos parang nag-hysterical po ako dun sa CR kasi hindi ko po mabuksan yung CR. Kasi baka nga po na po yung ginagawa niya. Tapos nung nag-hysterical na ako, parang narinig niya na hindi ako nakakalabas ganun. Siya po yung mismo yung nagbukas ng pintuan. Tapos nung pagkabukas ko po, Papa Jackson, nun, Papa Jackson, ang tawag doon, nakita ko po na basag-basag po. Yun po, binasag niya po yung computer. Yung buong computer na ginagamit ko. Sa sobrang inis niya nga daw po na yun nga po binasag niya. Tapos hanggang sa sinabi ko sa kanya na parang hindi na to yung dati, parang hindi na tayo okay kasi nung nagsisimula tayo hindi naman tayo nagsisigawan, hindi niya nga ako minumura parang gano'n. Tapos parang napunta kami sa ganitong sitwasyon. Ba't kaya? Ayun na nga po. Ayun, tapos ang sinasabi ko sa kanya na gusto kong, kasi wala siyang pinagsasabihan parang sinasarili niya lang yung problema niya hanggang sa nagkaroon siya ng, parang nade-depress siya ganun. Na parang naaaling siya pagka hindi niya ako nakikita kung anong ginagawa ko pagka nandito ako sa bahay namin. Ganun po yung nangyari. So ngayon po, yung reason po ng pagtawag ko kasi iniisip ko po kung kasi dito sa pamilya, sa side ko po, alam na po nila yung nangyari. Anong alam nila? Alam po nila yung nangyari na gano'n kasi open naman po ako sa family ko Anong kinento mo sa family mo? Ayun na po yung may yung sa coach gano'n. Tapos yung nag-away kami, gano'n. Ang sinasabi po ng family ko na sabihin ko daw po sa mga magulang niya kung ano daw po yung estado ng relasyon namin kasi baka nga daw po kung ano daw po yung mangyari sa kanya, ako daw po yung sisisihin ng pamilya niya, ganun po. Ngayon naman po kasi nagdadalawang isip ako kasi baka mamaya pagka sinabi ko sa kanya baka ituloy niya po yung ginawa niya. Kasi kung siya po na-trauma po dun sa mga nagawa ko sa kanya, mas nakaka-trauma po kasi yung ginawa niya sa akin na parang hindi din po ako napapanatag pag hindi ko rin po siya nakikita tsaka nakakasama kasi baka mamaya kung ano na po yung ginagawa niya. Ayun po. Tapos ngayon po, may araw naman po na okay kami sa isa't isa tapos pinagpaplanuhan pa rin po namin yung pagpapakasal na ganito, ganyan. Parang next month o next week, mag-aayos na kami ng mga requirements, ganun. Tapos tinatanong ko siya kung sigurado na ba siya. Sabi niya sigurado naman na daw po siya. Parang ganun. Ayun po. Ayun, hindi ko po kasi alam. Gusto ko lang po makaano ng advice galing po sa inyo. Kung ano po talaga yung dapat kong gawin. Kala ko gusto mamura Sorry. Lumabas.
Okay. Ang tanong mo sa akin? Ha? Ayun nga po na, tama po ba na i-involve po na po yung mga magulang niya? Kasi yung magulang niya po, senior citizen na, isang 70 tsaka isang 80 years old. Siya 83. call niya yan, magulang niya yan eh. Dapat call niya yun. Kung involved niya magulang Pero, niya. pero po kasi kung ano po yung mangyari sa kanya, hindi naman po malaman ako yung sisisihin. Sino ng dapat mga sisihin? magulang. Ako po. Ikaw. Pero aminado naman po ako. Tapos, Actually, hindi ka Papa Jackson, aminado. That's your problem. Kupal ka. Yun ang problema mo. grabe naman. Totoo. Hugas kamay ka kaya. Hugas kamay ka. Imagine mo bago mo ikwento sa akin na lalaki ka. Diba? Inumpisahan mo sa mabait yung jowa mo tapos siniraan mo sa amin. Tsaka mo inamin na lalaki ka naman talaga eh. Imagine mo sabihin mo na hindi ko po these are your exact words. Hindi ko po namamalayan na nakapag-entertain na pala ako. What? You are 31 years old and as if you're clueless, you went out on a date with another guy? Talaga? How many times did you go out with the guy? Mga ano po. No. Huwag mo akong bibigyan ng mga because when you say mga, ibig sabihin yan, many times you were not able to count it. That's more than 7. Hindi naman po. Para mga 4 or 5 lang. You're telling me? Sa 5, hindi ka pa sure? Noong una po kasi ano lang po yun. Yun lang po talaga parang kain lang naman po sa ano. Motor, kotse? Ano po, kotse po. Nag-kiss kayo? Hindi naman po. Okay. Parang Nag-kiss. he attempted po. On what date? The first, the second, the third? Parang, hindi ko po maalala. Parang No. mga third po ata. Hindi na parang, No. You better be careful with me, Asia. If you know me for a long time now, you know exactly that I don't like bullshits. Anong pagkakataon, pang ilan, when he attempted to kiss you? ay nga po, pangatlo nga po. Pangatlo. And you still went out with him on the 4th and the 5th. So you kissed. Nag-kiss kayo. He attempted lang din po. Imposible. Pero hindi po. Imposible yan. Mamatay man ako mamaya. Kasi kung on the 3rd or on the 4th, he attempted to kiss you, something must have led to that on the 1st until the 3rd. Because he will not attempt kung walang leading eh. So 4th, nag-attempt siya. And then you went out on the 5th. So ikaw lalaki, nag-attempt ako ng 4th, lumabas kayo ulit. Hindi siya mag-attempt ulit on the 5th? Of course he will. Lumabas kayo ulit eh. Opo, pero hindi naman po ako pumayag kasi hindi naman po talaga yun yung parang pinaka-intention ko eh. Oh my God. Companionship lang po. No. This is the reason why your boyfriend is frustrated with you because you lie. Look, it's okay to not be perfect because nobody is perfect. Okay? Pero the way you're telling me the story, ate, ano ka ba? Asia, ang sinungaling mo magkwento. Yes. Charotera ka, no? Hindi po. Yes. Wag ganito na. I'll paint you a picture. Okay? All right? It might not have happened the way I'm going to tell you this, but I think close to it. Before the guy asks you to go out and have a meal with him outside of the gym,
he is already been talking to you over Facebook. Ano He's- lang po yun, parang kamusta, ganon. Yep. But to a point na ayayin kanya kumain ng kayong dalawa lang, alam mong may mali siya yan. You cannot make me believe over my beautiful undead body. Hindi mo ako mapapaniwala that a guy will attempt to kiss you nang wala kayong usapan that will lead para mag-attempt siya na i-kiss ka. May mali siya yung usapan ninyo. Hindi kanya ikikiss kung wala. At hindi ka lalabas na isa pang pagkakataon, 1 or 2 more occasions kung ayaw mo yun. So gusto mo yun. So hindi mo ako makapaniwala hindi kayo naglaplapan. Naniniwala ko naglaplapan kayo. Grabe naman, hindi po talaga. Yes! Asia. Not over my beautiful undead body. You like this guy. Let's start there. You like this guy. Itong coach na to, you like this guy. At walang masama doon. Kung halimbawa, nag-propose yung boyfriend mo sa'yo, you got bored with the relationship, you want another guy, pwede sige, i-break mo at mag-go. And have an adventure with someone else. If you think your life is boring with him, okay lang yun. Choice mo yan, buhay mo yan eh. Kaya napapfrustrate yung jowa mo sa'yo kasi hindi siya naniniwala sa version ng kwento mo. Pero Papa Jackson, sinabi ko naman po sa kanya na kung hindi naman niya po ako matatanggap, No. okay naman po yun. Hindi yun ang point eh. Ang pinapatanggap mo sa kanya kasi, yung version na hindi ka panipaniwala, paano ka tatanggapin? Look, if the question tonight, Asia, is, are you deserving of forgiveness? Of course, yes. Eh, dapat naman, di ba deserve ka naman mapatawad? Bakit naman hindi? Nagkakamali naman tayo lahat. Of course, yes. Dapat patawarin ka. Pero prerequisite kasi ng pagpapatawad, yung alam mo kung anong pinapatawad. Pinapatawad mo. Gusto mo ka maniwala that you went out on a date with a guy and you're clueless na may mali siya kayo? And you're going to tell me, hindi po yun ang intention ko. Oh my God, really? Minimum, nagaligan kayo niyan. Sure ako dyan. 100%. Hindi po Papa Jackson talaga. Kasi companion lang po talaga. Companion? Opo, Why kasama would you... lang po kasi Sige. Okay, sige. Let's follow that storyline. Ba't mo kailangan ng companion? Kasi nga po, na-burnout nga po ako sa work ko. So nagkaroon po ako ng available So why do you have to go full-time. out on a date with a guy kung companion? You can be in the gym. You can do your squats in the gym and talk to the guy. Why do you need to go out of the gym and be exclusively with each other? Siya lang po kasi yung nag-aaya sa akin na lumabas Nah. yun na, Oh, come on. Asia naman. Let's be honest. Let's have an honest conversation. Look, ganito You know, after ng usapan natin ngayon, balikan mo yung kung paano ka nagkwento sa ano ba ang lakas mo maghugas kamay? Nanlalaki ka, tapos ibibintang mo sa jowa. Nanlalaki ka, yun ang point dito. Nanlalaki ka. Tapos ibibintang mo sa kanya na kasi po hindi siya ganito, hindi siya ganyan, kasi po ganito. Hindi po niya kasi sinusundo, hindi niya alam mo, taga Bulacan eh! Imagine mo na lalaki ka, ibibintang mo sa kanya dahil ba't ka na lalaki? Companion? May boyfriend ka!
after the first time that you went out with the guy, on the second until the fifth or sixth time, intentional na yun. Gusto mo na yung lalaki nun. Gusto mo na yung lalaki nun. Hindi ka aabot ng 5 beses kang lalabas kasama ng ibang lalaki. Kung hindi mo gusto yung lalaki na yun, intentional na yun. Hindi mo na pwede sabihin companionship. Bili ka bumili ka ng baka po siguro. Maltese. Ha? Baka po siguro gano'n na po yun, Papa Jackson. Kaya nga po nung pag-uwi po, Wait. umami na po ako sa... Wait, baka siguro? Alam mo dito, ito yung this is what's frustrating sa jowa mo. Why do you make it sound like you are clueless with your own crime? Bakit baka siguro? Why do you tell it to me? Why do you claim it to yourself na baka siguro? Bakit parang clueless ka? Why can't you have a little bit a semblance of accountability? Baka siguro? Hindi mo kayang aminin ng lalaki ka? Hindi mo aminin kasi hindi ka willing na magkaroon ka ng kasalanan. Hindi naman po, umami naman po. Umamin ka nga pero hindi mo inaamin yung buo. Look, you're not telling the truth tonight. You're telling me a version that's just easy for you to brush off yung association mo sa totoong kasalanan mo. You went out on a date with a man who on the third or fourth time attempted to kiss you. Something must have happened on the first until the third for the guy to attempt to kiss you on the fourth. You still went out on the fifth. Kung companionship lang, gago to ah. Tinry akong halikan nito nung fourth date namin ah. Hindi ako lalabas. Sumama ka ulit eh. Eh di gusto mo magpahalik. Pwede bang hindi kayo naghalikan? Ilang taon na yung lalaki? Ano po, kaedad niya po, 37 po. Pogi. Hindi po. Hacho. Sakto lang. Hindi nga po matangkad eh. Kaya parang wala din po talagang ano. Okay. At parang kasing tangkad ko lang po mga, ano kasi ako 5'6" eh. Sarap? Sarap? Hindi po. Wala pong ganun, Papa Jackson. Kahit tigay po. Sarap kasama? Opo, kasi ano po siya, tawag din parang funny, ganun. Na magkaiba po sila. Nung inattempt kanyang halikan, naghawak kamay kayo, hinawakan niya kamay mo. Ay, hindi po, Papa Jackson. Rekta. Hindi ko na nga po masampal. Pero lumabas ka ng ulit after mo muntik masampal. Ano po? After mo muntik masampal, nung inattempt kanyang halikan, lumabas pa kayo ulit, tama? Opo, kasi ano nga po, mag-aya lang naman po kumain. Tsaka malapit lang naman po dito sa amin. Okay. Yung attempt kanyang halikan, malapit na ba yung lips niya sa lips mo? Parang ismak po, pero na ano ko po yung ano. Ano pinag-usapan niyo nun? About lang po sa gym, gano'n. Tapos kung may pasok po ako, Bigla bigla ka niyang inattempt halikan, gano'n. Di ka nagpunta ng barangay. Hindi po. Kasi di ba offensive yun eh, babae ka eh. Kung ayaw mo nun, di ba? Inireklamo mo sa barangay yun. Sa bagay, ba't mo nga manireklamo?
Oh my God, Asia. I wish I can believe you, but I don't. I cannot. I think after 7 years, tama? 5 years po. 5 Magpa years. 5 years po ngayong October. I think for half a decade, bigla kang natuwa na may mundo pala sa labas ng relasyon ko. Kasi kanina sinasabi mo na pinagbawalan po niya ako sumama sa mga friends ko. Gusto mo rin gawin yon because you wanted to please your boyfriend. Huwag tigil-tigil. Siya mga nagsasabi niya, pinagbawalan po ako ng jowa ko sumama sa mga kaibigan. Ginusto niyo yan kasi kung ayaw niyo magpakontrol, makikipag-iwalay kayo dyan. You submitted yourself willingly to the guy because you are trying to impress the guy. Yun. Hindi naman. Yun. Kasi imagine mo dapat- after 5 years magrereklamo ka. Papa Jackson kasi bago naman po mangyari yun, parang yung mga first 2 years po namin, parang nag-attempt na din po akong makipaghiwalay po sa kanya. Tapos ayaw niya po. Yun nga po yung pinaka first na nag-attempt po siya na ano, ang tawag dun, May question ako sa iyo. na Huwag mo na pag-usapan, di ba? Tuloy yan eh. May question ako sa iyo, ma'am. apo, And I want you to be very, very honest with me. Ready? apo. Did you like the guy? The coach? No po. Never po. Wala po talaga. So why go out with the guy? Kasi nga po, yun nga po na sobrang tagal ko nga po, wala po talaga akong parang nakakausap, nakakasama, gano'n. Kasi umiikot lang po yung buhay ko sa 4 na sulok ng ano. Question number 2. Yun, After the first time that you went out with the guy, after the first time, did you feel anything that there's something wrong? wala po kasi po yung first time po, sinama niya po, kasama po yung circle of friends niya. Hindi mo naisip na, mali ito kasi may boyfriend ako eh. Naisip ko na po yun noon nga po yung ano, parang pang-apat, tas yung pinakalas po. Kaya nung pag-uwi ko, umamin na po ako sa jowa ko na ganun po Did you ano. show your boyfriend the conversations you had with the guy on Facebook? Ano po? Pinakita mo ba yung convo ninyo? Umamin ka? Hindi po talaga ako nagde-delete ng conversation, kaya nga po niya nakita yung ganun. Kasi nga po, hindi naman, ang setup po kasi Papa Jackson, hindi po talaga kami nagpapakilamanan ng cellphone. Okay, wait. Tapos So hindi ka umamin, nahuli niya? Kaya umamin ka Hindi na po, lang? umamin po ako. Di ba po nung nagkita po kami, tapos umamin po ako. Nasabi ko sa kanya na gusto ko mabalik yung dati, ganun. Tapos, yun nga po, yung umamin ako, nagkaroon na po siya ng idea. So, parang hindi po, ang mali ko lang po doon, hindi po sinabi talaga kung sino po. Ang sinabi ko lang po is yung classmate ko. Kasi nga po, alam ko po na yung ugali niya na ganun po yung gagawin niya. Ayun, tapos po, yung nangyari na po yun, kinulikot niya po yung cellphone ko. Sinadya ko po talagang hindi magbura ng conversation. Kahit di naman po talaga ako nagbubura para malaman niya po talaga dun sa conversation na yun kung ano lang po yung pinag-uusapan namin. Okay. Do you feel like you cheated? Ha? Ano po? Do you feel like you cheated? Yes po. Kaya parang sabi ko nga po, nung pag-uwi ko, sabi ko parang nag-cheat na ako. Parang ganun. Parang ayoko po dumating sa time na mahulog po yung loob ko dun sa lalaki. Tapos pagpapalit ko po kung ano yung meron kami. Kaya parang habang maaga pa lang po, May tanong ako sa'yo, inamin ko ma'am. na po sa kanya. Nung Ano po? nag-attempt yung lalaking halikan ka, bakit sumama ka pa ulit after nun? Kasi po wala naman po talagang mali siya yun sa akin eh. In-attempt kang halikan, wala mali siya? Opo, parang ano lang naman po yun. Parang mag-goodbye kiss lang naman po siya. Tapos ginanon ko po yung mukha niya. Tapos lumabas na po ako ng kotse.
Mm. Tapos hindi naman na po niya inulit yun nung nung pang-apat tsaka pang-5 po na labas po namin. Kaya doon na po ako umamin pag-uwi ko po. Pinaka-last. Mm. Okay. Okay, Asia. What do you want to ask me? Yun nga po, Papa Jackson, gusto ko lang po na, pero sinabi niya na po kanina na hindi naman, parang hindi po i-involve yung parents niya kasi parang part niya po yun. Pero kasi sa akin po parang natatakot po ako sa ano po yung pwede niyang gawin. Tapos, ayun nga po, sinabi ko na rin sa kanya, Papa Jackson, na Makikipaghiwalay ka sabihin na na ba? lang, hindi po. Gusto Dapat. ko nga po maayos eh. Opo. Dapat Yung makipaghiwalay ka sinabi na. ko po yun, sinabi ko po sa kanya na maghiwalay na lang po kami, ganun kasi. Tapos ayaw niya pong pumayag, ganun. Hindi, halimbawa, regardless of what he wants. Gusto mo na Gusto ko po ng makipaghiwalay? space lang po, parang pahinga lang po, parang i-chill lang po namin yung mga sarili namin. Makahinga lang po kasi parang papunta na po kami sa toxic relationship. Ako curious ako, Asia, no? Bakit sa pagkukwento mo, bakit parang sinasabi mo na, parang, di ba, anong sabi mo? Kasalanan niya? Hindi, parang bang umabot na kami sa puntong minumura niya ako. Bakit parang hindi ka aware kung bakit umabot sa puntong galit siya? Hindi niya po ako minura, Papa Jackson. Hindi niya po ako minura. Umabot lang po kami sa point na nagbasag na po siya ng gamit. So, bakit parang, ano yun, I'm sorry, I might have forgotten this. Sabi mo pa kanina parang, ano yun, ibalik yung dati, no? Opo. Okay. Why do you say it as if you demand na ibalik yung dati na, bakit parang, Kasi nga, kung ikwento mo parang hindi ka one dahilan at kinagulo? wala naman po talagang dahilan. Parang hindi naman po talaga magulo. Parang naging ano lang po, tawag din yung parang naging komportable na po sa isa't isa. Kasi matagal na. Alam niyo po yun, yung I know, pagkamatagal na kayo na po. naging complacent. Pero hindi na yan ang problema eh. The problem now is not because he is complacent and comfortable with having you. Kasi normal naman yun. Pag matagal na kayo ng tao, maging komportable kayo. But in your case, you are using this to justify kung bakit ka ng lalaki. Do you realize how manipulative you are? Ano po, hindi na-realize. Do you realize how manipulative you are? Ako po? Yes. Hindi po. Oh, okay. I think you should know. So I told you. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong... Because you are not apologetic. You are apologizing, but you are not apologetic. Para bang ang dating, parang utang na loob niyang inamin. Inamin ko naman Di ba? Parang ganon. Parang, yun nga po sabi niya. You are not apologetic. You are so clueless and oblivious kung gaano kasakit yung ginawa mo sa jowa mo for 5 years. Parang clueless ka kung gaano kasakit sa kanya yung ginawa mo. Pero Papa Jackson, nung nakita ko po yung naging resulta sa kanya, araw-araw po ako nagsisisi nun. Paano ka magsisi? Ba't kami humantong sa ganun? Ano ang manifestation ng pagsisisi mo? Na sana pala parang hindi na lang ako nag-gym, parang hindi na lang ako... What do you tell him pag nararamdaman mo nagsisisi ka? What do you tell him? Nag-sorry ako tapos bumabawi ako sa kanya. Yung mga ginagawa namin nung mga bago kami ganun, parang binabalik ko po. Okay, I have a favor to ask you.
Ready? Opo. Okay. I respect that you cannot tell me the entire truth. Because honestly, I don't believe that you told me the truth tonight. I think you're telling me half truth and the version that can only make you least associated with your crime. That's what I think. Which I cannot blame you kasi syempre very public naman itong usapan natin. So hindi kita ma-blame sa part na yan. But I think what you told me tonight is the same thing that you told your boyfriend. A version that is very difficult to believe. Can you do yourself a favor and tell him exactly what happened? Because I think your boyfriend is finding it hard to believe kung ano talaga ang kasalanan mo. Dahil gumagaslight yung dating ng pagkakakwento mo. And will you please stop saying na, kasi po naging komportable na siya eh. Not at any point, kung aamin kayo ng kasalanan, huwag nyo nga sabihin yung, sorry pero kasi ikaw Kasi it's not apologizing, it's just bullshit and justifying. Di ba, gina-justify nyo na lang yung kasalanan pag gano'n. A sorry is a sorry, period. Kasi gano'n mo siya inaamin eh. Mm. Ayun na nga po. Hello po. Hello. Mm. I think you have to tell your boyfriend the exact truth. What happened on the first date, on the second date, the third, the fourth, the fifth, the sixth. There's a lot of parts ng kwento mo that I don't believe you. I want to be honest with you. What your story is not convincing enough to believe. I hope I'm wrong. I'll be so glad to be wrong. But your boyfriend is really frustrated. Kaya nagwawala yan. Kasi tinatansya mo yung inaamin mo sa kanya. Sa alam mong kaya lang niya i-handle. And worst comes to worst, natin makapaghiwalay na kayo. Hindi ako naniniwalang gusto mo pang maayos kayo kasi mahal mo siya. Sana mali ako. Pero feeling ko gusto mo itong maayos kasi ayaw mo magbitbit ng konsensya, ng bigat na konsensya. Na pag naghiwalay na kayo, ikaw ang dahilan ba't kayo nasira. This is just pure damage control. I mean, I'll tell you something. Ready? Yan po. Hindi ikaw yung unang babaeng nakausap ko na nabore sa relasyon. You're not the first. Actually, hindi ko mapaliwanag yan eh. Baka may kilala kayo. Baka makaka-relate kayo dito sa mga nanonood sa atin. Pag sobrang yung stable ng relasyon, naboboring yung iba. Hindi ko mag-gets yan. Naboboring.
I think you are no different. Na boring ka. Naghanap ka ng adventure. The problem with people like you or women like you is that na boring ka, naghanap ka ng adventure, pero manipis ang konsensya ninyo. So, nag-guilty ka. Umamin ka. Mm-mm. You got bored. That's indicative of you are no longer in love. Nandiyan ka na lang kasi mahaba na ng pinagsamahan ninyo. And I think that's the worst reason to stay with someone. Na ang kinukonsider mo na lang yung haba ng pinagsamahan dahil mahal mo yung tao. That's what I think. Pero kasi Papa Jackson, na natatakot po kasi ako kung ano po yung gawin niya sa sarili niya. Well, I changed my statement. Then you tell his parents. Mm. Pero feeling ko ayaw mo na rin dyan. Kung naandyan ka, hindi mo naman din deserve na naandyan ka kasi takot ka lang na baka may gawin siya. Kasi pag ganon, para ka ng prisoner. Diba? Opo. Alam mo sana, Asia, no? Sana hindi mo na lang ginawa ito. Ayun nga po. Sana nakipaghiwalay ka na lang. Tsaka ka nakipag-date. Kahit sinampu mo yan, di ba? Iba pag Lunes, iba pag Martes. At least wala kang inapakan kahit sino. But what you did was wrong. And nagiging worse ito kasi parang clueless ka sa ginawa mo. And I hope I'm wrong, but I think this is just beyond repair. He will forever blame you for ruining his mental health. And he is not wrong. He's not wrong. I hope there comes a morning when you wake up that you get a grip of the magnitude of how painful your crime is to him. Kasi feeling ko talaga, you are so clueless and oblivious kung gano'ng kasakit yung ginawa mo. It's either that or nagmamang-maangang ka masakit o nakapanakit ka ng sobra. Yun na lang po siguro yung gagawin ko, Papa Jackson. Kausapin ko na lang po yung mga magulang. Ano? Yes. Number 2. Ready? Tapos, pwede ko po ba i-add bago po yung number 2? Yung pag-amin ko po sa kanya, gusto ko din po sabihin gusto kong sabihin sa magulang niya, hindi lang yung part na tatapusan niya yung buhay niya. Gusto ko din sabihin kung ano yung reason, pero pinipigilan niya po kasi ako. Well, yun po yung... Yeah, I think kailangan mo sabihin sa magulang niya para may context naman sila. Number 2. Ready? Opo. And I want you to be honest with me. If there's a chance in our entire conversation that I'm going to ask you to be honest with me, this is the time. Ready? Opo. I think you really like that coach. Hindi po, Papa Jackson. Alam niyo po ba kung bakit hindi? Kasi nangungutang po siya sa akin ng pera. I don't know. Hindi ko alam, Asia. No? But whatever it is, you've started the venture outside of your relationship. You have crossed that line already. Opo. There's no part of me that wants to believe that hindi mo alam na gusto ka ng lalaking yan, na dinidiskartehan ka. And there's no part of me that will believe
na hindi mo na-entertain yung idea na pwede mong patulan yan. Otherwise, you wouldn't have gone out with this guy for several times. Kasi ayoko maniwalang hindi mo alam pag dinidiscard ka ng lalaki. I will not believe that if you tell me it did not cross your mind. Kung hindi mo kaya aminin sa akin, at sarili mo na lang. Sana mali ako. Hindi lang ako maniniwalang hindi mo in-entertain na gusto mo yung lalaki. Imagine mo, lalaki hindi mo gusto, naging dahilan para masira yung kalahating dekada ng relasyon mo. Doesn't make sense to me. So, in case in the future, pag wala ka ng jowa, you might want to explore on that part. Maybe there's something there. Maybe, just maybe there's something there. If your boyfriend can listen to this, what do you want to tell him? Ayun na araw-araw pa rin ako nagsisisi sa ginawa ko. Gusto ko mang mabalik yung dati pero parang hindi na kasi nahihirapan na tayo lalo na pag magkasama siguro tayo tapos naaalala mo yung mga nagawa ko. Pero paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na araw-araw ko yung pinagsisisihan. Go ahead. Yun lang po, Papa Jackson. Aisha, Po. I have a wish for you. Ready? Opo. I wish that you find your happiness. I mean, that's from the heart. Because I have this feeling that kahit na kalahating dekada ng relasyon na meron kayo, I have this feeling that you are no longer happy. Being with the same guy no longer excites you. So I just hope that you find your happiness. Thank you po. I mean, genuinely from the heart. Walang kaplastikan. I want you to find your happiness. Okay? Opo. Opo, Papa Jackson. Thank you po. Maputi si coach. Hindi nga po. Hindi. Wala po siyang itsura. Sabagay. Kaya parang wala po talaga siyang dating. Thank you for having this conversation with me. Sorry for being brutally honest with you. Yes, ayun po yung gusto ko. Inapaprangka po ako. Ingat ka. Good luck with your Hindi career. na ako po yun. Opo. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po.